Hello! Merong nagtanong sa akin kung natatakot pa rin ba daw ako, nagpapanik pa rin ba daw ako hanggang ngayon at ano yung ginagawa ko kapag nararamdaman ko yan. Okay, so hindi pa po nakakaalam, ako po si Ate Mag at ako po ay na-diagnose noon ng anxiety disorder, panic disorder at depression. Nakaranas po ako ng matinding anxiety sa loob ng 17 years. At yung laging natatakot at nagpapanik ay isa lamang sa mga symptoms ko. So ang sagot ko po sa tanong na yon ay no na po, hindi na po ako nagpapanik. Natatakot? Oo, natatakot ako pag meron talagang totoong nakakatakot. Meron talagang rason. Pero kung takot lang na tulad ng may anxiety pa ako, natatakot ng walang dahilan, wala na po yun sa akin. Isa sa mga kinakatakutan ko noon ay lumabas mag-isa, lumabas ng walang kasama, o kahit may kasama naman, natatakot pa rin ako. Pero pag may kasama, at least, iniisip ko noon, may kasama ako kung anong mangyari sa akin, may magbabantay o hindi ako iiwan. Natatakot akong sumakay ng jeep, sumakay ng mga sasakyan, at lalong-lalo na pag bumiyahe. Ayoko talaga bumiyahe. Hate na hate kong bumiyahe. Pero bago pa ako nagka-anxiety, yun yung pinakagusto kong gawin, yung babiyahe sa mga malalayong lugar. Pero nawala yun nung nagka-anxiety ako. Takot din akong mag-isa. Ayokong mag-lock sa pinto ng kwarto. Ayokong ako lang mag-isa. Ayokong iniiwan ako. Ayoko talaga. Takot akong utusan kahit sa tindahan. Matagal din akong ganyan. Pero nung parang nasanay na ako sa takot, nakakapunta na ako ng tindahan pero may takot pa rin. Sobrang pangit sa feeling. At ayoko rin marinig na may namatay. Kakilala, kapitbahay, o kahit mga artista. Nung time na yon, kasagsagan na anxiety ko, namatay si Rico yan, nabanggit ko yan sa ibang videos ko. Namatay si Fernando Po, si Nida Blanca, Isabel Granada. Yung nakakilala nun, parang mga kaedad ko lang siguro. So takot akong marinig na may namatay. Ayokong marinig yon. Ayoko rin marinig na may nag-cardiac arrest. Ayokong marinig na may na-heart attack kasi feeling ko ako din. Yung sakit ng iba, sakit ko na rin. Natatakot talaga ako. Ilan lang yan sa mga kinakatakutan ko. So ngayon, wala na talaga yung panic. Wala na talaga. If man maramdaman ko yan, kahit once lang, hindi ko yan palalampasin. Talagang babalik ako sa doktor ko. Pero 8 years na po. 8 years na po akong malaya sa mga symptoms na yan. So, kung magtatanong ka anong ginawa ko, ang daming videos ko dyan na nasabi ko na nagpa-check ako, nag-visit ng psychiatrist, naggamot ako. Alam ko merong iba dyan na against sa gamot, gusto malaman nyo na ako din. Ayoko rin sanang maggamot, pero ginawa ko na kasi lahat noon. Yung gamot na lang ang hindi ko na-try. So, trinay ko. At hindi ako nagsisi dahil yun ay yung pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Kasi dahil doon, malaya na ako ngayon. Anong proof? May mga videos naman ako na ako lang mag-isa. Ngayon, sinusundo ko yung anak ko, ako lang mag-isa. Hindi yan pwede noon. Kailangan may kasama o kung ako man lang, dapat malapit lang. Ang layo-layo ng school nila. Ako lang talaga yung sumusundo sa anak ko. Noon, talagang grabe, takot lagi. Kasama ko, kambal ko. Kambal ko yung takot, pero ngayon wala na po. In-enjoy ko na po yung buhay ko, kaya kung kayo po ay nagtitiis sa mga symptoms ng anxiety ngayon, huwag nyo na po yung tiisin kasi may gamot, may doktor para dyan. Kung apektado na talaga yung buhay mo, apektado na yung trabaho mo, yung pamilya mo, lumapit ka po sa isang doktor, sa doktor na expert sa mga nararamdaman mo, sa isang psychiatrist. Sila yung tamang doktor na magbibigay ng tamang payo at tamang gamot na para sa iyo.